At dahil pa rin sa mainit na usapin tungkol sa cybercrime law, isang mambabatas ang ating makakapanayam ngayong hapon. Sa gitna yan ng mainit na reaksyon ng cybercrime law, ano nga ba ang kanyang saloobin? Magandang tanghali po, Congressman Miro Kimbo ng 2nd District ng Marikina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Apo, sir, ano po ang nakita ninyo sa cybercrime bill at ito po ay naisulong ninyo noong panahon pa lang na tinatalakay po ito? Tingnan na malinaw doon sa nung nagsimula po yan sa lower house na usapin po ng cybercrime ay usapin po ng pag-prevent ng dalawang bagay. Yung una was yung usapin ng cybersex na nangyayari po sa internet at pangalawa yung paparusa po doon sa mga pagnanakaw ng data, paggamit o yung mga lahat ng internet crimes pagdating po sa pagnanakaw ng identity theft, pagnanakaw ng data at paggamit ito para sa pag-usad ng mga pinansyal na mga gawain o interest. Hindi na pag-usapan niya noon yung usapan ng libel. Yan ay isang bagay na lamang na bumulaga po sa amin. Kung nalaman nyo na napasama rin sa pinaka-clause ng batas yung libel po, ano po yung inyong saloobin tungkol po dito? Ako, tulad at tingin ko marami sa mga kasama namin, ngayon naniniwala na sa lalong madaling panahon ay talagang kailangan natin amendahan yung batas para tanggalin yung pagdagdag ng parusa. Dalawang bagay naman doon ang naisingit na tingin natin. The law on its own from its main body is good. Pero may dalawang bagay po doon na wala po doon sa usapin sa lower house na tingin po natin ay maaaring magdala nga ng mga dangers. Yung una ho dyan ay yung pagtataas ng parusa sa libel. Ang libel naman po, kahit wala itong batas na ito, will actually apply in the internet. Ang ginawa lamang po ng batas na ito ay halos dinoble. Yung o lagpas pa sa doble, yung naging kaparusahan. At din yung pangalawa po, yung pagbibigay ng poder sa Department of Justice na magkaroon ng sariling kautusan kahit wala pong court order na pigilan o ipigil ang kahit anong website o isang web service na sa tingin nila ay Nasa linya na po muli ng komunikasyon si Congressman Miro Kimbo. Congressman, magandang hapon po muli. Pagpamanin po ninyo, Okay lang. po tayo. Okay po, sir. Diretso na po tayo, sir. Aware po ba kayo na, alam ko pong aware po pala kayo, na bumubuhos po ngayon sa mga social networking sites yung damdamin po ng ating mga kababayan tungkol po doon sa anti-cybercrime. Sir, ano po yung masasabi niyo po tungkol dito? Lehitimo ito. In fact, marami i-update. ay naniniwala na talaga kailangan natin sa lalong madaling panahon ay amendahan na ho natin ito ang ating bagong batas na ito dahil malinaw ito na hindi ito ang sentimiento ng kabuuan ng Kongreso, lalong-lalo po ng lower house. Maging si Senador Angara po ay nakikita rin po na kailangan pong baguhin yung batas. Gaano po kabilis ito bago po magawa, sir? Maiksi na lang po ang panahon, no? Ibig sabihin, kakaunti na lamang po ang session days, pero kung ito po ay bibilisan po natin sa 2 linggo, ay kaya po natin yung mabago. Last question na po. Kahapon po nakausap po namin si Senador Gregorio Honasan at ang pagkakasabi niya po sa amin, sakali pong sabihin ng Korte Suprema na amyendahan po yung naturang batas, susuporta po siya. Sir, sa inyo pong saloobin, ano po ang inyong magiging tugon tungkol po dito? Sa akin, hindi na natin kinakailangan antayin pa. Tingin ko ay umaksyon na, tumakbang na tayo para itama natin ang tingin ko isang kamalian na marahil ay hindi sinasadya ng napakarami sa amin sa Kongreso. Action na natin. Huwag na po natin tayo yung action ng Korte Suprema. Sir, mensahe na lang po, sir, sa mga patuloy po na nakatutok po sa atin tungkol po doon sa pagpapapasa po ng naturang batas. Ang panawagan po natin dito, lalo po yung sa mga taong lihitimo po yung sentimiento na marami sa ating tao, ipinapakita po dito na talagang hanggang ngayon, buhay po ang ating demokrasya at na nailalahala ng mga taong kanilang hinaing. At tingin ko dapat maging sensitibo at dapat din naman maging sensitibo ang ating mga mambabatas. Ang pakiusap na lang po siguro natin ay yung mga iba't ibang grupo tulad yung mga naghahack ng mga websites. Sa bagamat lehitimo ang kanilang aspiration, ang kanilang pinaglalaban, sa tingin ko po sa kalaunan na hindi nakakabuti dahil ang mga websites po na ito
ay involved po ang publiko, lalo po yung may patungkol po sa information, emergency numbers, nandun po yun. Ang nadadamage po dyan, hindi naman po yung gobyerno o yung ahensya o ang kongreso, pero yung pagsiservisyo po sa publiko na tingin po natin ay hindi naman po at walang kasalanan sa usaping ito. Hindi naman sila dapat maghirap. Alright, maraming salamat po sa panahon po na ibinigay niyo po sa amin si Congressman Miro Kimbo ng 2nd District ng Marikina. Salamat po.